Hello, welcome back to my channel. So medyo natagalan ako ng upload. Pasensya na, medyo busy lang. So showcase ko lang yung mga na-find out namin after namin magpa-renovate. Mainly, ang pinakamalaking napansin namin is yung bubong at saka yung pader sa likod. So ginawa namin dito, nagsama kami ng magaling talaga sa bubong. Yun lang ang ginagawa niya. Kakilala namin siya. So nililinis ko muna dyan habang yung kasamahan namin ay nandun sa taas. Dito, pinababa na namin siya dyan. So dito sa garahe, ang recommendation niya ay palitan lahat ng bracket. Kasi kalawangin, tapos kulang siya sa bracket. So nangihila kami ng scrap sa katabi namin, tapos nag-prepare siya ng mga bagong bracket. Ginamit namin yung may pintura, so papatibayin niya yan. Lalo na dito, kung mapapansin niyo sa kaliwa, nakaangat dyan yung ano ko, yung yero. So dapat iba-bracket yan. Well, iba-bracket na yan ngayon. Yun, sa third floor, napansin niya na ganun din. So lalagyan niya ng bracket yung iba, tapos lahat yan isisil niya. Hindi na silant lahat ng tornilyo at saka yung mga rivet. Gawa na wala kasi. So para mas matibay, lalagyan niya yan. Yan, so kita nyo, tapos na. Meron kaming konting gray na sealant kasi naubusan na kami ng brown, pero halos lahat ay brown yung ginamit namin na sealant. Etong part na yan, siniksik pa niya yan para mas lapat. So more on medyo loose lang talaga yung mga bubong. Ganon din sa taas, sa third floor. Pero overall dito sa garahe, okay na. Dito sa third floor, kung napansin namin na hindi siya consistent minsan mamasa-masa, minsan hindi. Pero parang ito yung pinaka worst namin na napansin, kasi basa yung kisame, medyo mamasa-masa yung pader, plus may guhit na dito. So sabi nung kasama namin, dalawa yung pwedeng issue dyan, which is walang waterproofing yung likod na pader, at saka yung gutter, hindi niya sinasalo yung tubig. Ibig sabihin yung bubong dun sa third floor, hindi siya nakasampay sa gutter, baka kapos. Kaya kapag sobrang lakas ng ulan, imbis na pumunta sa gutter yung tubig, dire-diretso lang siyang umaago sa pader, kasi nanunuot daw yung tubig So nandun siya sa taas, ako naman nandito. So kinukonfirma ko yung ano niya, hinala niya. In-extend niya yung bubong namin. Ayan, gamit lang yung mga scrap para sumampa yung bubong sa gutter. At ito nga, nakita ko nga nung sinilip ko, yung brown na yan, tubig yan. So hindi nga umaabot sa gutter yung tubig. So tama naman yung napansin niya. Pero nire-recommenda pa rin niya na yan, i-waterproofing yan lahat. Ang nagiging challenge kasi, kapag wala kang katalikurang bahay, basa talaga palagi yung likod mo. So if may katalikuran ka na bahay na nagpa-extend din, malaki yung chance na hindi ka na maaapektuhan. Bukod doon, hindi kasi nakabubong yung likod natin, semento yan. So yung semento doon, pag umuulan, magpapaddle yon. Syempre yung tubig doon, dahil walang waterproofing, either pupunta yan doon sa sahig mo sa third floor, o kaya re-recta yan sa banyo mo sa ground floor. So minsan nakikita ko din na yun yung madalas na reklamo. Naintindihan ko naman, tama. So ngayon, dahil medyo naintindihan ko na, pag in-extend mo yung likod, siguro suggest nyo na rin na ipa-waterproof nyo yung likod. Tapos yung banyo nyo sa baba, kung hindi magpapa-extend yung likod mo, malamang sa malamang lulobo yan. So maganda pala, bago pinturahan, ipa-waterproofing nyo yung loob ng bahay nyo. Meron kasing waterproofing sa labas, tapos merong waterproofing sa loob. So sa ngayon, okay na yung bubong namin. Pero yung pader namin, hindi pa namin siya
masosolve kasi wala pa kami pang waterproofing. Pero kami na lang ang kami na lang ang bahala doon. So yun lang. Iniisip pa namin kung anong gagawin namin dito sa semento sa baba, yung parang sahig. Kasi para walang tao dito sa likod namin eh. So hindi namin alam kung paano namin siya ma-make sure na hindi doon maglalawa yung tubig. Kasi kahit ipa-waterproofing namin yung pader, kung mayroong tubig doon na naglalawa, baka makapasok pa din yung tubig. Yun lang. Maraming salamat ulit sa panonood. Comment lang kayo kapag may question kayo. Pero overall, okay naman na yung bahay. Nakatulog na kami yun, mga ilang beses na nakakapag-stay na kami. So, ang naging parang na lang, ang issue na lang na natitira sa amin ay itong pader sa likod. Waterproofing.